bumaba sa nilabas natin Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. So itong si Bagyong Krising ay huling namataan sa layong 535 kilometers east ng Huban, Sorsogon. Ito'y may taglay pa rin na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na 70 kilometers per hour. At ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. So mamaya papakita po natin yung track netong si Bagyong Krising. Samantala, patuloy pa rin ang pag-iral o yung paghila neto ng Bagyong Krising ng southwest monsoon, kaya malaking bahagi ng western section ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan mamaya at sa mga susunod na araw. So ano po ba yung inaasahan natin na track nito si Bagyong Krising? So si Krising, inaasahan natin mag-i-intensify ito into a tropical storm category ngayong araw. At base dito sa ating track at 2 a.m. ng July 18, 2025, nasa layong 365 kilometers east na siya ng Virac, Catanduanes. Para naman sa ating 48-hour forecast, July 19, 2025, which is Saturday, kung makikita natin, nag-intensify ito into a severe tropical storm category at possible ito tomorrow afternoon or evening. At bahagyang nag-southward itong track netong si Bagyong Krising, kaya malaki na ang tsansa ng landfall scenario over mainland Cagayan tomorrow evening or Saturday, July 19. Bukas, inaasahan natin pagdating po ng paglapit neto ni Krising sa ating kalupaan, kung makikita natin, dumami yung color orange dito sa may northern Luzon at dulot ito nung paglapit nga ni Krising sa ating kalupaan. At inaasahan natin 100 to 200 millimeters of rain dito sa Isabela, Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Abra, Kalinga at Ilocos Sur. Kung makikita din natin, may mga 100 to 200 millimeters of rain naman tayo. Dulot ito ng southwest monsoon sa may Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental at Palawan. Makikita din natin sa ating mapa, buong Luzon na ang makakaranas ng mga significant rainfall at possible combined effect na ito na itong bagyong si Krising at ang southwest monsoon. Para naman sa Saturday, naasahan natin 100 to 200 millimeters of rain pa rin dito sa may ilang bahagi ng northern Luzon at pagdating na rin dito sa may Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, Zambales, Bataan, dulot pa rin ito na itong southwest monsoon. Dito sa taas ay dulot na itong si Bagyong si Krising. Ano po ba inaasahan nating hangin? Dulot na ito si Bagyong Krising. Today, inaasahan natin may mga bugso tayo ng mga paghangin dito sa Batangas, Quezon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental, Davao Oriental at Sarangani. Bukas naman, inaasahan din natin dito sa Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Malalakas na ulan ang naranasan sa Bulan, Sorsogon. Nakabantay na ang Municipal Risk Reduction and Management Office sa epekto ng Bagyong Krising sa bayan at pati na sa buong probinsya. Pinag-iingat din ang mga maliliit na bangkang pangisda sa malakas na hangin at mataas na alon sa laot. Sa Ilagan, Isabela, makulimlim na ang ilang lugar doon. Naka-blue alert status na rin ang lungsod bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Krising. Nakataas din sa signal number 1 ang buong probinsya ng Isabela dahil sa Bagyong Krising. Dito naman po sa Metro Manila, halos mag-zero visibility ang ilang bahagi ng Quezon City dahil sa malakas na ulan kagabi. Binahari ng bahagi ng Ortigas Avenue malapit sa EDSA. Sa Maynila, nagmistulang ilog ang bahagi ng Taft Avenue sa United Nations. Ayon sa Pag-asa, ang nararanasang pabugso-bugsong pag-ulan sa Metro Manila ay dulot naman ng hanging habagat. Humaragasa ang tubig sa pababang bahaging yan ng kalsada sa Cebu City kahapon. Ayon kay News Cooper Daisy Saliot Manyalag, dahil yan sa walang tigil na ulan sa lungsod. Marami ang stranded dahil sa baha. Ang isang motorcycle rider, itinulak na lang sa kalsada ang kanyang motor. Makikita rin sa mas mataas na bahagi ng kalsada ang mga motor na doon muna ipinarada. Sakuhan naman ito sa isa pang kalsada, kasabay ng agos ng baha ang mga basura. Hanggang dibdib naman ang tubig sa barangay Basak Pardo.
Binahari ng Talisay City sa Cebu. Pinasok pa ng tubig ang ilang bahay at establishmento roon. Mabagal naman ang daloy ng trapiko sa Mandaue, Cebu dahil din sa baha. Ang ilang residente tulad ni Yus Cooper Hill Antecristo, sumilong na lang muna habang hinihintay ang pagtila ng ulan. Dahil sa baha, nag-abiso ang City Command Center sa mga motorista kaugnay sa mga kalsadang hindi muna nadaraanan. Malakas din ang ulan sa Lapu-Lapu, Cebu na nagdulot din ng baha sa ilang kalsada. Ayon sa Pag-asa, hanging habagat ang nagdulot ng malakas na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Cebu. Kakatipid ng milyong-milyong pondo ng bayan ang gobyerno. Sakaling paboran ng Korte Suprema ang mga petisyong humihiling na ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag kahapon ni Office of the Vice President spokesperson Attorney Ruth Castelo sa kanyang pagharap sa media. If the Supreme Court says it cannot be heard at this time, and then we'll be very lucky actually as a country, because we'll save millions and millions of people of money on the trial that is technically defective from the beginning. Bukod dito, ayon kay Attorney Castelo, nag-aantay ang kampo ni VP Duterte sa magiging desisyon ng korte para sa susunod nilang hakbang sa nalalapit na impeachment trial. If the Supreme Court says there is no need because should be dismissed on for technical reasons or whatever reason that the court gives, if it's for the impeachment trial, that is fine. The Vice President is ready. Binigyang diin din ng tagapagsalita ng OVP na mas maraming issue na dapat paglaanan ng resources ang gobyerno kaysa sa paggastusan pa ang nasabing trial. So, okay lang na kung hindi talaga dapat na ituloy, tama lang rin naman, huwag tayong magsayang ng resources ng bansa. Mas marami tayong kailangan na pagkagastahan kesa sa trial na matetechnical rin sa dulo. Isang buwan pag-upo ni Vice President Sara Duterte ay inilunsad na ng kanyang tanggapan ang libreng sakay program. Ang inisyatibong ito ay naglalayong makadagdag sa mass transportation sa iba't ibang bahagi ng bansa. At kasama rin sa pangunahing nais matugunan ng OVP ay ang pangangailangan ng mga commuter, lalo na tuwing rush hour. Ayon kay OVP spokesperson Attorney Ruth Castelo, 9 na bus na ang idineploy ng libreng sakay program ng Office of the Vice. Doon itong mga ruta sa Metro Manila, Naik Cavite, Cebu, Bacolod, Davao, at ang pinakabago ay sa Tacloban. Kasabay nito binigyang diin ni Attorney Castelo. Hindi ka nakitang budget ng OVP. Sisikapin nilang masustain ang nasabing programa. Ayon sa OVP, ang nasabing organisasyon ay gumagamit ng larawan ni Vice President Sara Duterte sa ilan nilang promotional materials. Ito ay para sa isang dinner at awards ceremony na tinatawag na Viral Awards sa July 27 sa Okada, Manila, na may ticket fee na 4,999 pesos. Paglilinaw ng OVP, wala silang natatanggap na anumang komunikasyon hinggil sa nasabing event para sa partisipasyon ni VP Sara, kaya naman inaccurate o hindi nila totoo na dadalo o isa sa mga awardee doon ng Vice Presidente. Muli namang pinag-iingat ng OVP ang publiko sa mga mapanlinlang na post na nakikita sa social media.